Gandang araw mga kabengbeng. So, magpapalit tayo ngayon ng hammer. So, ganito lang pagpapalit ng hammer. No? Panoorin nyo yung gagawin natin. No? So, ito yung hammer na papalitan natin. Ito yung kay SRC na hammer. So, nabasag to. Dito ko inilipat kay high kappa ko. So, ipapalitan natin ng bago. Okay? So, ipapalit natin. Mga kabengbeng. Kasi yung isang hammer, yung hammer niya ay kinabit natin dito kay SRC. Ito talaga yung hammer ni SRC. So nilagay na natin dito sa kay John Wick. So ngayon, papalitan natin to ng hammer. So, ganito lang gagawin natin mga kabengbeng. Siyempre tanggalin nyo yung magazine. Tanggalin nyo yung slide. Yan. So, wala na yun sa slide. Hindi natin yung kailangan. Dito lang tayo. Tapos, may tornilyo yan dito. Isa. Tanggalin natin yan. Yan, natanggal na yung isang ano. Tapos tatanggalin din natin to. So, pagtanggal nito, dahan-dahan lang, no. Kailangan nakababa yung hammer, no. Tapos, tsaka nyo tatanggalin yun. Dahan-dahan lang kasi yung pin na to, tatalsik yan. May spring kasi yan. Kaya tanggalin muna natin tong mag base. Para medyo magaan. Tapos tanggalin nyo to. Okay. Yan. Medyo magaan na siya. Tapos, saka natin tatanggalin tong thumb shape. Tapos, itong grip shape. So, tanggal na. Tapos, itong fork spring. Sa mga high kappa to, mga kabengbeng, no. Tapos, tatanggalin nyo tong magkabila na to. So, itong pin, tanggalin nyo muna kasi malalaglag yan. Tapos may kasamang spring yan, tapos yung isa pang pin para dito sa ibabaw, no. Ayan, tatlo yan. Maliliit lang yan. So, itabi nyo lang yan. Tapos tanggalin natin to. Ayan. Tapos tanggalin nyo rin tong kabila. So, pag natanggal yan, natanggal nyo na to, tsaka yung tornilyo dito, pwede nyo nang bunutin yung upper frame. So, yung grip, kuwari, meron kayong 3.8, yung grip na to, pwede nyo ilagay doon sa 3.8. Yan. Para humaba yung grip nyo. Tapos yung yun yung tinatanong ni Tatay Bruce kung pwede yung WE na grip ilipat doon sa 3.8 na unit para humaba. So Tatay Bruce, pwede tong ilipat doon pang WE. Tapos ngayon tanggalin natin tong isang screw. Okay. Okay, yan, tanggal na. Tapos, iaangat nyo lang to ngayon. Iaangat nyo lang. Okay, yan. Iangat nyo lang. Okay. May mga parts na nakasama yan dyan. So, ingatan nyo lang. Kaya, yung valve knocker, nandyan nakasama, no? Tapos, yung spring nya. Okay. So, makukuha na natin yung itong hammer. Tapos, ito yung disconnector sir. Okay? Pag magkaasawa yan, pag nag full auto na yung unit nyo,
ito yung mga napupudpud dyan. Yan. Yan o, yung may mga kuntil na yan. Tapos ito ding disconnector na to. Yan. So pag nag-full auto na yung unit nyo, either ito sira o kaya yung hammer nyo. Okay? So sa mga magpapalit ng hammer, ganyan lang gagawin nyo. Tapos kukunin natin tong connecting rod nya. So pupukpukin natin tong kanyang pin. Yung pin na to. Kasi itong connecting rod, siya naman yung ikakabit natin dun sa bagong hammer. Alam ko medyo mahigpit to eh. So ayan, tanggal na yung pin. Makukuha na natin tong connecting rod. Okay? Tapos siya naman ikakabit natin dito. Yan. Tapos yung pin ulit niya, pabalik lang natin dito. Sukat yan mga kabengbing. Trust me. So ayan na mga kabengbing, pumasok na. Okay. Babalik na natin siya dito. Makapit na. Yan yung trabaho ni disconnector mga kabengbing. Yan. Kita nyo, kumakapit siya dito. So ito yung inilalayo ni trigger. Tapos yung half cock. So ayan yung half cock. Yan. Dalawa yung ngipin niya. Tapos ito yung main. Okay. Yan na, nakakabit na mga kabengbing. Tapos babalik nyo na uli ito. Yung sa valve knocker niya. Yan yung valve knocker niya. Tapos nakakasa yung spring niyan. So ingatan nyo lang na tumalsik yung spring para hindi makawala yung valve knocker, no. Babalik nyo lang yan dahan-dahan. Tapos pag ganun. Okay. Yan. Tapos lalagay nyo na uli yung screw. Itong screw nya dito. Para nakalak na. Okay. Tapos babalik nyo na uli dito sa kanyang receiver. Yan. Tapos yung isang screw dito sa ibabaw. Yung iba depende sa unit, no. Pero mga high kappa halos pare-pareho lang yan kahit iba-ibang brand. Kahit ENC, SRC, tapos double bell. Yan, halos pare-pareho lang ng ano yan. Galawan. Tapos babalik nyo na tong dito sa gilid. Okay. Tapos yung spring. Yan. Tapos yung screw dito sa gilid, kakabit nyo na rin. Pa isa. Yan. Okay. Tapos lalagay nyo na rin yung isa pang pin dito. Tapos yung ito, yung fork, lagay nyo na rito. Yan.
Dapat di kayo magkamali mali dyan sa fork na yan. Kailangan lahat nasa ibabaw. Kasi nagkokos din to ng, pag naka-misalignment ito, nagkokos din to ng full auto, no, mga kabengbeng. Tapos lagay nyo tong spring ng ano, itong hammer. So, tumatagilid yung hammer natin. Yan. Yung disconnector. Nandito po kasi yung spring ng hammer, no. Saka nyo ilalagay yung itong lever. Safety lever. So, lagay nyo muna yung lock nito para hindi ko mawala yung itong sa grip ng yung spring ng hammer. Tapos lalagay nyo na tong lock. Tapos itulak nyo papasok dun yung pin kasi nakaipit yan dito. So tulak nyo pa ganun para mag flat. Yan. Yan. O yan. Hindi nakalock na siya. Okay. Yan. Palo na siya mga kabengbeng. Half cup. Full cup. Okay. Tapos lagay nyo na rin tong kabila. Yan. Okay. Tapos lagay nyo na i-slide. Tapos lagay nyo na rin to kung may mag base kayo. Pipigilan nyo ulit ito. Kung may mag base, pigilan nyo lang ulit. Tapos pasok nyo lang ulit ito. Yan. So yun na mga kabengbeng. Napalitan na natin ng hammer. Okay. So walang gas. Try natin, testingin. So ayan, may gas to. Isa. So ayan mga kabengbeng, buo na siya. So magazine kasi ni SRC itong ginamit natin. Kaya ganun yung putok niya. Yan. So buo na siya mga kabengbeng. Ganun lang magpalit ng hammer ng inyong mga high kapa. Ano po? So maraming salamat mga kabengbeng. Sana may natutunan po kayo ulit sa ating ginawa ngayong araw na to. Maraming pong salamat. Mabuhay po tayong lahat.